Magsipo tayo sandali, no? Muli mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Yung pong ating ebanghelyo sa ngayon ay pagkapatuloy ng ating ebanghelyo noong isang linggo, kung saan si Jesus kanyang pinakain ang libo-libong mga tao nung kanyang gawa ng milagro ang tinapay at ang isda. Hindi lang ang lahat ay nabusog, kung hindi merong pang sumobra, no? Merong pang lumabis. At dahil sa kanilang nakita na napakaraming pagkain, kanilang gustong gawing hari si Jesus. At nung ito'y naramdaman ni Jesus, siya ay umalis at nagpunta sa ilang na lugar. Bakit? Kasi hindi naman yun ang dahilan bakit si Jesus ay dumating. Hindi lang basta magbigay ng pagkain, ng tinapay at ng isda. Bagamat alam natin na may mga pagkakataon si Jesus, pinapakain niya yung mga tao, pati yung kanyang mga alagad. At sa ating pong ebanghelyo sa ngayon, sinundan ng mga tao si Jesus at ang kanyang mga alagad kung saan sila nagpunta. At nung kanilang natagpuan si Jesus, ang kanilang tanong ay, Rabay, kailan pa kayo rito? Ito yung pwede nating sabihin na basta makapagtanong lamang. Parang awkward na question. Rabay, kailan pa kayo rito? Pero sa ating ebanghelyo, derechahan, sinabi ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa kababalaghang nakita ninyo, kung hindi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Derechahan, sinasabi ni Jesus, kaya nyo ko hinahanap, ay hindi dahil nakita niyo yung kababalaghan na aking ginawa, kung hindi dahil kayo ay nakakain at nabusog. Pero ito po yung pagkakataon na iniimbitahan ni Jesus na itong mga taong ito ay mag-isip at tanungin yung kanilang mga sarili, bakit ba nila hinahanap si Jesus? Ano ba ang kanilang kailangan kay Jesus? Bakit ba sila sumusunod kay Jesus? At marahil, yan din ang magandang katanungan natin sa ating mga sarili. Bakit ba nating hinahanap si Jesus? Ano bang ating kailangan kay Jesus? Bakit ba tayo sumusunod kay Jesus? Sa ating ebanghelyo, nais ni Jesus na siya'y sundan ng mga tao, hindi lamang dahil sila ay nabubusog o nakakakain ng tinapay at ng isda. Ito ay hamon ni Jesus para mas lalong palalimin yung kagutuman natin bilang mga tao. Kaya nga ang sabi diyan ni Jesus, gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kung hindi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Pero mga kapatid, magandang paalaala yun sa atin. Kasi baka yung ating atensyon lamang ay nasa mga material na bagay. Baka yung ating hinahanap lamang araw-araw ay yung mga bagay na nakakabusog ng ating pangangatawan. Bagamat alam nating napakahalaga ng mga bagay na yan. Naalala ko dati si Cardinal Sin, ang sabi niya sa amin, napakahirap mangaral sa mga taong kumakalam ang sikmura. No, alam natin yan. Hindi tayo pwedeng makinig ng maigi, hindi tayo pwedeng makapag-focus kapag walang laman yung ating tiyan. Pero ano ang sinasabi diyan ni Jesus? Bagamat mahalaga yung ating pang-araw-araw na pangangailangan, kaya tayo ay nangangailangan magtrabaho sa ating buhay, pero wag nating kalilimutan na mayroong mas malalim na kagutuman. Ano yun? Yung ating kagutuman sa Panginoon. Kaya yan ang hamon ni Jesus. Hindi lang yung pagkain nasisira ang ating laging dapat iniisip, kung hindi yung pagkain nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Yan ay walang iba kung hindi yung ating relasyon sa Panginoong Diyos. Siguro magandang ating isipin po yun, pagkain, relasyon. Kasi baka may ilang mga tao, sila ay merong relasyon sa pagkain. Sila ay merong relasyon sa mga bagay o sa mga gamit. Parang yun lang ang mahalaga sa kanilang buhay. Pero ano ang sinasabi ng ating ebanghelyo sa ngayon? Minsan din, may mga pagkakataon na hinahanap natin ang isang tao, gumagawa tayo ng relasyon sa isang tao. Bakit? Kasi magagamit natin yung taong yun. Siya'y ating pwedeng mapakinabangan. Siya'y ating pwedeng mahingan. Pero yan ay napakasakit.
Sapagkat paano kapag wala nang ibibigay? Paano kapag wala nang maiaambag? Pupunta pa ba tayo sa taong yun? Makikipagkaibigan pa ba tayo sa taong yun? Tayo pa ba ay dadalaw sa kanila kapag sila ay wala nang maibigay sa atin? O sila'y ating hindi na mapakinabangan? Kaya nga po sa ating ebanghelyo, ang hamon dyan ni Jesus ay hindi gamitin ang bawat isa, kung hindi mas pahalagahan yung relasyon natin sa ating kapwa. Kaya nga ito rin po yung hangad ng ating unang pagbasa. Sapagkat sa ating unang pagbasa, pinakita yung karanasan ng mga Israelita nung sila ay naglalakbay sa disyerto sa ilang na lugar. Siguro maganda pong ating balikan yung ating unang pagbasa. Sapagkat yung mga Israelita ay umaangal kay Moises at kay Aaron. Ano ang kanilang angal? Mabuti pa sana'y pinatay na kami ng Panginoon sa Ehipto. Doon nakakakain kami ng karne at tinapay hanggat gusto namin. Dito sa ilang na pinagdala ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom. Pakinggan nating maigi ano ang angal ng mga Hudyo. Ang sabi nila, mabuti pa'y sana'y pinatay na kami ng Panginoon sa Ehipto, doon nakakakain kami ng karne at tinapay hanggat gusto natin. Mga kapatid, ilagay natin ang ating sarili sa Panginoon. Kung tayo ang Panginoon, tayo ang kusang nag-alis sa bayang Israel mula sa Ehipto dahil sila ay mga alipin doon at nahihirapan at ginagamit ng mga nasa posisyon. Ano yung ating mararamdaman kapag ating marinig ang kanilang angal? Mabuti pa sana'y pinatay na kami ng Panginoon sa Ehipto. Siguro parang sasabihin natin, walang utang na loob. Walang utang na loob. Kayo na nga ang pinalaya, kayo pa ang gustong bumalik sa inyong pagkaalipin. Walang utang na loob. Kayo na nga ang pinalaya, pero ayaw ninyong makita ang magandang hangarin ng Panginoon sa inyo. Pero mga kapatid, lahat tayo, merong mga ganoong ugali sa ating buhay. Minsan tayo ay marami ring angal sa ating buhay. Parang tayo ay hindi makontento. Minsan, may mga biyaya ang Panginoon sa atin, pero ang problema ay balik tayo ng balik sa nakaraan. Kasi yaan ang problema ng mga Israelita, ano yun? Sila ay nasanay sa Ehipto. Pero ang problema sa Ehipto, sila ay alipin, kumakain, pero alipin. Huwag nating kalilimutan yun. Kumakain, pero alipin. Ayaw nilang magbago ng kanilang ugali. Ayaw nilang mag-adjust. Kaya nga, sabi ko nga, ito yung napakahirap na yung tao balik ng balik sa kanyang nakaraan. Bakit? Kasi ito yung bagay na marahil kanyang lang nakasanayan. Kaya po maganda yung ating ikalawang pagbasa. Ano ang sinasabi ni San Pablo? Iwanan ninyo ang dating pamumuhay, hubarin na ninyo ang dating pagkatao na napapahamak kayo dahil sa masamang pita. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip, at ang dapat makita sa inyo'y mga bagong pagkatao na nalikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katuwiran at kabanalan. Yung pagbabago, yan ang napakahirap. No? Kasi baka tulad ng mga Israelita, yung ating angal ay nagmumula sa ating kawalan ng kahandaan na magbago at iwanan yung ating nakaraan. Pero mga kapatid, sa ating unang pagbasa, hindi sila pinatulan ng Diyos. No, siguro kung tayo ang Panginoon, tayo ay magagalit. Kung tayo ang Panginoon, agad-agad sila'y ating pababalikin sa Ehipto. Pues kung gusto nyo maging alipin, bumalik kayo sa Ehipto, dun kayo mamatay. Wala na akong pakialam sa inyo. Pero mga kapatid, hindi ganon ang Diyos. Imbis na magalit ang Panginoon, ano ang sabi niya kay Moises? Pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakanin nila sa maghapon. Sa pamamagitan nito'y susubukin ko
kung hanggang saan sila susunod sa aking mga tagubilin. Ang Panginoon hindi nagalit. Ang Panginoon pinakinggan yung angal ng mga Israelita. At ang sabi niya kay Moises at saka kay Aaron, palabasin mo yung mga tao. Paulanin ko sila ng tinapay. At kapag dumating ang gabi, sila'y bibigyan ko ng karne. Pero merong magandang sinabi doon ng Panginoon na huwag nating kalilimutan. Ang sabi niya kay Moises ay, araw-araw palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng makakain nila sa maghapon. Mamulot ng makakain nila sa maghapon. Alam po natin na nangyari. Hindi sila sumunod sa gusto ng Panginoon. Sila ay namulot pero hindi ng pagkain na kanilang kakailanganin maghapon. Ano ang kanilang ginawa? Nag-imbak. Sila ay nagtago. Nagtago ng mas maraming tinapay, nagtago ng mas maraming karne. Pero kinabukasan, lahat sila ay nabigla. Bakit? Kasi yung kanilang tinago para sa mga darating na araw, ang lahat ng yaan ay nasira. Ang lahat ng yaan ay nasira. Kaya maunawaan natin yung sinabi ni Jesus, gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kung hindi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, napakasimple ng utos ng Panginoon. Kunin ninyo ang inyong kakainin sa maghapon. Pero ano ang problema? Yung mga tao, hindi lang sila gutom, sila ay gahaman. Magkaiba ang gutom at gahaman. Kapag ang tao ay gutom at nabusog, okay na. Siya'y sapot-sapat na. Pero kapag yung tao ay gahaman, kahit siya ay pinakain, parang kulang pa. At hindi lang basta makakain, magtatago pa yan para sa mga darating na araw. Siguro magandang paalaala po yan sa atin. Gutom ba talaga tayo o gahaman? Kasi kapag tayo ay nagiging gahaman, maraming nasisirang relasyon. Hindi lamang relasyon sa ating Panginoon, kung hindi relasyon sa pamilya, relasyon sa mga mag-anak, relasyon sa ating mga kaibigan. Ilang mga magkakamag-anak o magkakaibigan ang nasisira dahil sa pagiging gahaman sa kayamanan, pagiging gahaman sa pera, pagiging gahaman sa mana. Puro magandang paalaala po yan sa atin. Lahat tayo nakakaranas ng pagkagutom. Pero ang tanong, gutom ba tayo o tayo ay naging gahaman? Sapagkat kapag tayo ay naging gahaman, marami tayong sisirain na relasyon sa ating buhay. May isa akong gustong kwento tungkol sa isang lalaki na mahilig sa ginto. Marahil narinig niyo na po ito. Sa kanilang bahay, yung kanilang gamit kulay ginto. Yung kanilang kubyertos ay gawa sa ginto. Yung kanilang kortina ay kulay ginto. Isang araw daw ng linggo, siya ay nagpunta sa plaza at napansin niya ang dami-daming mga taong nag-uumpukan sa isang lugar at siya'y umosyoso. At nakita niya may nagbebenta ng mga gintong salapi. Ano ang kanyang nakita? Nanlaki yung kanyang mga mata nung kanyang napansin ang gintong salapi. Kaya agad-agad ito'y kanyang sinunggaban at saka siya umalis. Nung oras na yun, merong pulis na humabol sa kanya. At nung siya ay nahuli, ang sabi sa kanya ng pulis sa presinto, hindi ako makapaniwala. Paano mo nagawang kunin ang gintong salapi nung oras na yun? Samantalang ang dami-daming tao at katabi mo ako na tumitingin sa mga salaping ginto. Paano mo nagawang kunin yung mga salaping gintong yun? Ano ang sagot ng lalaking nagnakaw? Ang sabi niya, dahil nung oras pong yun, wala akong ibang nakita kung hindi ang salaping ginto. Wala akong ibang nakita kung hindi ang salaping ginto. Mga kapatid, madaling punuan ang taong gutom, pero hindi ang taong gahaman. May isa ko nabasang quotation nung isang gabi sa internet. Ang sabi doon, as long as greed is stronger than compassion, there will always be suffering. As long as greed is stronger than compassion,
there will always be suffering. Sa ating ebanghelyo mga kapatid, si Jesus derechahan sinabi sa mga tao, hinahanap ninyo ako hindi dahil kainyong nakita ang mga kababalaghan, kung hindi dahil kayo ay nabusog at nakakain. Ang tanong, bakit ba nating hinahanap si Jesus? Ano ba ang ating kailangan sa Kanya? Tayo ba ay talagang gutom o baka tayo mismo ay naging gahama na? Ang hamon ng ating ebanghelyo, pahalagahan hindi lang basta ang pagkain o material na bagay. Pahalagahan yung ating ugnayan sa Diyos at sa bawat isa. May mga bagay na pwedeng masira, pero nakakalungkot kapag ang relasyon natin sa bawat isa at sa Panginoon ang siyang agad-agad nasisira. Amen.